Good day everyone, I am Naman Moy. Today I will going to discuss the classification of painting styles. First is the cubism. Break subject into geometric shapes and present multiple viewpoints simultaneously, often in a fragmented form. Some cubism ay isang estilo ng sining na kung saan ang mga bagay ay binabasag o hinahati-hati sa maliit na piraso at pinagsama-sama sa kakaibang paraan. Instead na ipakita ng isang bagay mula sa isang anggulo, ipinapakita ito sa isang anggulo ng sabay-sabay. For example, ang mukha ng tao pwedeng ipakita na parang binuo sa mga hugis gaya ng parisukat, tatselong at bilog. Second one is the Fauvism. Fauvism features both non-natural realistic colors and brushwork, focusing on painterly qualities and strong emotional expressions. Ang Fauvism ay isang estilo ng sining na gumagamit ng matitingkad at malalakas na kulay para maipakita ang emotion. Kahit hindi ito tugma sa totoong kulay ng isang bagay, hindi ito sinusunod ang pagiging makatotohanan, mas mahalaga pa rin ang expression ng damdamin ng isang artist. For example, ang dagat, pwede siyang kulayan ng pula, at ang puno pwede siyang kulayan ng kulay asul. Hindi dahil totoo ito, kundi para ipakita ang nararamdaman ng isang artist. My name is Nolan Laurea, Base Criminology 1C, and this is my presentation. First is realism. Focuses on depicting subject as they occur in every life, without attention to details and accuracy. Realism. Focus on presenting subject exactly as they are in real life, without exaggeration or idealization. The goal is to portray people, object, and events, truthfully emphasizing accuracy and details. For example, a painting of a farmer working in the field, showing the dirt on their hands and the sweat on their face, capturing the harsh reality of their daily life. Expression. Capture the effects of light and atmosphere often painted in plain air outdoor with visible brush stroke. Impression. Emphasize capturing the fleeting effect of light, color, and atmosphere rather than phrases. Details. Artists often work quickly using visible brushstroke to convey movement and mode. For example, a painting of sunrise over a lake where the colors of the sky and water blend with soft brushstroke, creating a dreamy effect instead of a sharp, clear image. Hi ma'am, I'm Freddy Bacchus Jr. from Group 4. My topic is Post-Impressionism and Expressionisms. Post-Expressionisms. Post-Impressionism ay isang kilusang pangsining na nagsimula sa France noong huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ito ay tugon sa Impressionismo na nagsimula ng mas maaga. Ano ang mga katangian ng Post-Impressionism? Ang katangian, ang mga pintor na Post-Impressionismo ay kilala sa paggamit ng mga maliliwanag na kulay, makapal na paglalapat ng pintura, at mga kakaibang anyo. Mahalaga rin sa kanila ang pagpapahayag ng mga simbolismo at abstract na idea sa kanilang mga likha. Ito ang mga artista. Kabilang sa mga kilalang pintor ng Post-Impressionism sina Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh at Georges Seurat. Bagamat may sariling natatanging estilo ang bawat isa, nagkakaisa sila sa kanilang hangarin na ipahayag ang kanilang mga damdamin at pananaw sa mundo sa pamamagitan ng kanilang sining. Ang kasaysayan ng Post-Impressionism.
Ang salitang post-impressionism ay unang ginamit noong 1910 ng Ingles na kritiko ng sining at pintor na si Roger Fry. Siya rin ang nag-organisa ng isang exhibition na pinamagatang Manet and the Post-Impressionists noong taong yon. Impluensya ng Post-Impressionism. Malaki ang impluensya ng Post-Impressionism sa mga modernong pintor tulad ni Pablo Picasso at Henri Matisse. Mga subkilusan. May ilang mga subkilusan na nabuo sa loob ng Post-Impressionism tulad ng Neo-Impressionisms, Symbolisms, Colorisms at Synthetisms. Ngayon naman susunod ang Expressionism. Ang Expressionism ay isang kilusang pangsining na nagsimula sa Alemanya noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Kilala ito sa emosyonal at agresibong diskarte sa sining na madalas na nagtatamok ng distorted forms, vibrant colors, free brushwork, dramatic expressions of the artist's emotions, and themes of spirituality. Hinangad ng mga ekspresyonismo na artista na may parating ang kanilang mga panloob na kaisipan at emosyon sa pamamagitan ng kanilang mga likha, kadalasan sa pamamagitan ng paglalapat ng radikal na pagbuluktot sa realidad, paggamit ng pagmamalabis, probetismo at pantasya, paggamit ng mga elemento na sining sa isang masigla na kakagulat, marahas o dinamiko na paraan. Ang expressionism ay tinuturing na isa sa mga unang tunay na modernong trend sa sining at nagkaroon ng pangmatagalang epekto sa sining at popular na kultura. Makikita ito sa maraming media kabilang ang painting, music, photography, performance, and film. That's all. Thank you. Surrealism. Surrealism explores the unconscious mind through dreamlike scenes and bizarre, illogical imagery. Surrealism is a style in arts and literature in which ideas, image, and objects are combined in a strange way, like in a dream. So, lagi lang nating tatandaan na si Surrealism focuses on the subconscious and dreams to create an arts or paintings. And that's all. Thank you. So, abstract expressionism is a significant movement in American painting that emerged in the late 1940s and reached its zenith during the 1950s. It is also characterized by a focus on spontaneous, dynamic, and expressive brushwork, along with an emphasis on the emotional and psychological states of the artist. This movement shifted in the cultural center of modern art of the Europe, particularly in Paris to New York City.